ka ba para sa taong minahal mo na mali ang pinili? How do I leave Kathy G? Kapag ako'y iniwan na nung taong minamahal ko, sobra ko siyang minamahal pero nalaman ko na hindi napunta sa maganda ang kanyang kinalalagyan. Ako, yan po, abangan nyo na po ang ating letter for today. Coming from Marco, 'di ba? Kung minsan talaga masaya na tayo sa buhay natin, tapos dumating din sa point na kahit na may gusto tayong tao, hindi tayo napipili, and then eventually makaka-move on tayo. But then, akala natin okay na tayo, akala natin dun na lang matatapos ang lahat, pero hindi pa pala. Dahil, alam mo yun, meron ka pa rin at merong mararamdaman na lungkot, panghihinayang, lalo na kapag yung taong minahal mo ay hindi maganda ang kanyang napuntahan. Abangan niyo po ang story natin coming from Marco after this beautiful song from James Ingram. Sabi nga nila alam mo yung pagmahal mo isang taon, di mo siya kayang saktan Pero papaano nga ba? Katulad nitong nangyari kay Marco. Kathy G, I don't have the heart. Is from Marco. Dear Kathy G, wala na yatang sasarap pa sa pakiramdam ng nagmamahal pero mas sumasarap kapag minamahal ka rin. Alam mo yung mutual o parehas kayo ng nararamdaman? Para kang nasa ulap. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Basta mahirap ipaliwanag. Ang makakaintindi lang nito ay yung totoong na in love. Ako si Marco, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki sa tinatawag na Queen City of the South, Cebu. Lagpas na sa kalendaryong edad ko, Kathy, pero pasok pa rin naman sa thermometer. Gusto ko lang ikwento ang istorya ng aking pag-ibig na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin. Nasa 20 years old nang nangyari to, Kathy, or 20 years na. Pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sa totoo nga niyan, napapangiti pa ako habang binabalikan ko ang nakaraan. May halo pa rin kilig, Kathy. Isa ako sa mga active na youth president sa isang religious sector na kinabibilangan ko noon. Masaya, maraming nakikilala at higit sa lahat, nagagawa ko ang obligasyon ko na nasa itaas. Sa dami ng naging kaibigan ko, may isang tao na hindi ko akalaing mag-iiwan ng marka. Hindi lang sa puso ko, pati na rin sa buo kong pagkatao. Itago na lang natin siya sa pangalang Lita. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon, Kathy. Bukod sa pagiging magkaibigan, isa rin siya sa naging mentor ko. Mabait siya, maganda, mahinahon magsalita at hindi nakakasawang kasama. Hanggang sa hindi ko namamalaya na nagiging malapit na kami sa isa't isa. Lalo na kung may activities na sabay naming pinaplano. Mas lumalalim ang mga usapan namin. Hindi lang tungkol sa pagiging mentor niya sa akin ang pagiging youth president ko, kundi pati na rin sa mga personal na buhay namin na papagkwentuhan na rin, Kathy. Doon ko dahan-dahang naramdaman na parang may kakaiba, may kaba na. May kabogang dibdib ko tuwing kaharap ko siya, Kathy, pero hindi ko pinapansin. Baka nababaitan lang ako at sa sobra lang na-appreciate ko ang lahat ng ginagawa niya. Ang pagdadala ng pagkain tuwing may mga activity, ang simpleng pangangamusta niya sa akin tuwing nakikita niya akong pagod, at mga salitang simpleng pero iba ang dating sa akin. Tulad ng ingat ka lagi, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pero sadyang mahirap kalaban ang nararamdaman, alam ko sa sarili ko na espesyal pa rin siya sa akin. Kaya minsan, hindi ko na napigilan na magparinig. Mga palipad hangin kung tawagin, Kathy. Mga salitang, kaya gusto kita Sabay palusot na gusto kitang makasama sa mga gawain natin na may halong ngiti. Mas lalo pang napalapit sa akin si Lita, kaya hindi ko maiwasang umasa. Alam ko kasing hindi niya ginagawa yun sa iba, Kathy. At kahit kailan hindi ko narinig ang mga sinabi niya sa akin na sinasabi niya sa iba. Ramdam ko na espesyal din ako sa kanya. Kaya kahit papaano nabuo sa akin ang pag-asa. Pag-asa na nagtulak sa akin para umamin sa totoo kong nararamdaman. Pumunta ako sa tabing dagat.
habang pinapanood ko ang alon at dinarama ang hampas ng hangin sa aking muka. Humingi ako ng sign, Kathy, kung aaminin ko ba o hindi. Pero kahit pa wala akong sign na nakita, sinunod ko pa rin ang tinitibok ng puso ko. Umamin ako kay Lita, Kathy. Lakas loob akong lumapit sa kanya at buong tapang kong sinabi na gusto ko siya. At hindi lang simpleng pagkagusto, dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Mahal ko siya kung ano siya at sino siya. Matagal siyang tumitig sa akin at umiiling. Hinawakan ang aking mga kamay at sinabi na hindi pwede. Magkaibigan lang tayo. Dagdag pa niya masyadong malayong agwat ng ating edad. Ipinilit ko pa. Sinabi ko na hindi naman yun magiging hadlang at nangakong gagawin ko ang lahat para makasabay sa kanya. Pero isang mariin na hindi ang isinagot niya sa akin. Nasaktan ako, Kathy. Sobra. Para akong nawala sa hulog. Nawala ang dating Marco. Bigla akong hindi naging active sa pagiging youth president. Bigla na rin kaming nag-iwasan. Gumagawa kami pareho ng paraan para huwag mag-cruise ang aming landas. Dahil ang sakit. Ang sakit-sakit, Kathy. Hanggang isang trabaho ang inalok sa akin sa Davao. Tinanggap ko agad ito at hindi na ako nagdalawang isip pa. Inisip ko rin na baka makatulong ang paglayo ko para makalimutan ang mga nangyari. Baka sakaling mabawasan hanggang sa tuluyan nang mawala ang kirot na nararamdaman ko. Sa Davao, pinilit ko mamuhay ng normal. Hanggang isang message ang natanggap ko mula sa mga dati kong kasama sa religious sector na nagparating sa akin ng isang balita na lalong nagpakirot sa sugat na hiniintay kong gumaling na dulot ni Lita. Ang balita, ang pinsan ko at si Lita magkarelasyon na, Kathy. Ang sakit dahil kung 10 taon ang tanda niya sa akin, sa pinsan ko 12. Hindi pala edad ang dahilan sa isip ko. Ang totoo, ang pinagbasihan ni Lita ay itsura, Kathy. Alam ko na mas may itsura at malakas ang dating ng pinsan ko kaysa sa akin. Nanliit ako, Kathy, na wala ng kumpiyansa sa sarili. Akala ko masakit na yung pagtanggi niya sa akin. Masigit na masakit ang nalaman ko. Hindi pa rin natatapos ang pasakit dahil naging mag-asawa sila ng pinsan ko, Kathy. At tuluyan na akong nawala ng pag-asa na mabigyan kahit katiting na tsansa kay Lita. Wala na. Tapos na ang laban. Kahit mahirap, pinilit kong bumangon. Pero may pakpak ang balita at nakarating din sa akin na hindi naging maganda ang buhay mag-asawa ni Lita at ng aking pinsan. Lumabas ang tunay na ugali ng pinsan ko, mabisyo, walang trabaho at nananakit. Napunta siya sa maling tao, Kathy. Pero ano ba ang magagawa ko? Wala na. Kathy, kahit pa ilang taon na ang lumipas, kahit halos 2 dekada nang nakaraan, wala pa rin akong matagpo ang katulad ni Lita. Yung taong kaya kong sabihan ng mga salitang sinabi ko kay Lita. Hindi ko alam kung wala talaga or takot na akong umibig muli. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mapapako at makukulong sa nakaraan. Mahirap, pero patuloy kong kinakaya. Dinaraan ko na lang lahat sa dasal na sana isang araw paggising ko, maayos na ang lahat at handa nang magmahal muli. Patuloy na umaasa at susubok muling magmahal. Kathy, hanggang dito na lang. And please play the song, Paminsan-Minsan. Nagmamahal, Mark. Kapilit ka kasi. Ikaw na lang hindi nagmo-move on eh. Ano paminsan-minsan? Tigilan mo na yung paminsan-minsan mo na yan. Yan paminsan-minsan mo na yan. Gaano kadalas yung minsan na yan, 'di ba? Kung minsan kasi sinasabi natin, Kathy G, kasi naalala ko pa yung mga ginawa ko para sa kanya, yung moment na, alam mo yung pinaramdam ko sa kanya yung pagmamahal ko. Pero kung hanggang doon, hindi ka pa rin nagmo-move on, dekada na yung lumipas, ikaw talaga nagpapahirap sa sarili mo. Talagang paminsan-minsan, hindi lang minsan yan, lagi mong maaalala. 'Di ba? But well, ang sakit lang isipin, ka-vibes na, alam mo yon na yung taong minamahal mo, yung taong inasam-asam mo na mapunta sa'yo, napunta pa sa maling tao.
napunta pa dun sa hindi magandang kinalabasan ng buhay. 'Di ba? Ang sakit but then, sabi nga nila, may plano, may reason kung bakit hindi nagkatuluyan kayo. May dahilan ang bawat nangyayari sa buhay natin. Katulad na lang nung nangyari dito sa iyo, Marco, 'di ba? Bakit hindi mo nakatuluyan si Lita? Maybe merong dahilan, 'di ba? Kung bakit hindi siya ang talagang para sa iyo. She's not into you. Simple as that, 'di ba? Well, ikaw ba? Kagaya ka ba ni Marco, ka-vibes? Papaano nga ba? Masasaktan ka rin ba pag nalaman mo napunta sa hindi or sa mali ang pinili or minamahal mo napunta sa maling tao? 'Di ba? Anong gagawin mo? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Or pwede nyo pong i-post sa atin pong Facebook page. Of course, 92.3 FM Radio Manila. And pwede rin po sa ating Facebook Live, ka-vibes. Pwede nyo na po i-post dyan na inyo pong reaksyon at payo for Marco. Oo, si Marco na paminsan-minsan, Kathy G, sumasagi pa rin siya sa isip ko. Paminsan-minsan, naaalala ko pa rin ang mga paghihirap at kung paano ako nagtapat sa kanya. Well, hanggang dun na lang talaga yun eh. Ganun talaga ang life. Again, payuhan po natin itong si Marco. Ka-vibes. Tan ka ba para sa taong minahal mo na mali ang napili? Yan po ang ating Kathy G. As. Ang story po ng ating letter sender for today na si Marco. I-share niya, nagpa-flashback siya. Oo, napa-throwback si Marco every time na merong mga something na nagpapaalala sa kanya dito kay Lita. Si Lita na minahal niya, hindi lang basta nagustuhan, kundi minahal niya ng todo-todo. But sad to say, hindi siya pinili ni Lita. Bagkus pinili ni Lita at nalaman na lang niya, after niya magpakalayo-layo dito, nung inamin niya yung nararamdaman niya for Lita, pero for Lita, hanggang friends lang ang kaya nitong i-offer sa kanya. Hindi siya gusto ni Lita. Pero ang sakit lang nung malaman niya na ang gusto pala or nagustuhan ni Lita ay ang kanyang pinsan na yun ang nakatuluyan, yun ang naging asawa. Pero ang masaklap, hindi naging maganda ang buhay ni Lita sa piling ng pinsan ni Marco dahil lumabas yung ugali nito, 'di ba? So ngayon, itong si Marco, Kathy G, parang nalulungkot ako dahil sa sinapit ni Lita. 10 years ang tanda ni Lita sa akin, mas bata pa yung aking pinsan, but then mas ginusto niya ito. So hindi pala talaga age but itsura ang pinagbasehan nitong si Lita. Pero ngayon, yun nga, hindi maganda ang buhay pamilya ngayon ni Lita. So nasasaktan. Ikaw ba ka-vibes? Masasaktan ka ba para sa taong minahal mo na mali ang pinili? Katulad ni Lita. Pinili ni Lita ang pinsan ni Marco over him. Ano ba ang dapat niyang gawin? Daniel Gaspar. Hello, Kathy G. Ayan, shoutout po from TMC Dasma. Uy, hello sa inyo dyan sa TMC Dasma. Para po sa akin masakit pero wala na ako magagawa. Ginusto niya yun eh. Deserve niya siguro yun. Some people is blessing, then other people naman po ay learning. Ayan, thank you Daniel Gaspar. And this one coming from text line kay Engineer Tadeus Conti. Kathy G, likas sa ating mga Pinoy, ang balik-balikan ng mga nakaraan. Mababaliw ang luha or mababaw ang luha at kung maaari ay salung binbang bigat. Ayan, oo, ng ating kapwa, lalo't naging bahagi ng puso. Masakit isipin ng dating minahala hindi na ayos sa ayos na punta. Yung panghihinayang na sana hindi niya dinanas ang pait ng kapalaran na sana sa oras ng kalungkutan, sa kanya sumasandal sa balikat habang lumuluha. Bumalik sa pagtahak ng maling landas ang tanging maisasambit ay ipanalangin na lamang ni Marco sa Diyos ang magiging bukas ni Lita. Dapat ipanalangin mo na lang sa Diyos na hinuhubog ni Lord ang magiging kabiyak ng dibdib. Move on ka at sa Diyos mo iasa ang lahat. Shoutout po kami dito sa Dinggin Power Plant Maribeles Bataan. Hello po sa inyo dyan sa Dinggin Power Plant Maribeles Bataan. Thank you Engineer Tadeus Conti at sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. Ingat po ha. Thank you so much. And this one is coming from Facebook Live. Ayan, Kathy G, sabi ni Miss Altesa, kay Marco, Altesa Sino Cruz, kalimutan mo na yung nakaraan kahit anong gawin mo, tapos na yon. Ipagdasal mo na lang sila na magkaroon ng katahimikan ng kanilang pamumuhay, maghintay ka na lang ng nakalaan for you, yung mamahalin ka habang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Thank you, Miss Altesa. Hello, Mary Dulay and Lemon Labrador. Kathy G, happy 80th anniversary to atomic bombings
of Hiroshima and Nagasaki, Japan by the US that gave birth to nuclear weapons in 1945. Wow, history ito. Thank you so much. Pero alam nyo ka-vibes gaano ba katagal ang healing process ng isang taong nasaktan? Alam nyo ba na ang tagal ng pag-move on sa heartache or broken heart ay magkakaiba ha, depende po yan sa tao. Pero ayon po sa mga psychological studies, may ilang paliwanag kung bakit at gaano ito tumatagal. Ayan, so mamaya sasabihin ko po yan sa inyo. Oras po natin, 2:02 na ka-vibes and you're still listening to Love Me Kathy G. Payuhan po natin itong ating letter sender na si Marco and of course, hula na rin po kayo ng ating title for today. 0916-563-1777. Ipadala niyo po yan sa ating text line. At syempre, make sure na registered po sa GCash ang inyo pong number. Walang bibitiw ka-vibes. Manatiling nakikinig at nakatutok dito lamang po sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Sila nagkatuluyan. And ito namang si Lita at ang kanyang napangasawa na pinsan ni Marco is not a perfect combination also. Kasi hindi naging maganda yung takbo ng kanilang relasyon. Ano nga ba ang perfect combination? Diba? Ano ang perfect combination? Yung aso't pusa? Tubig at langis? Sabi nga nila yung mas total opposite, yung pa'y minsan nagiging perfect eh. Diba? Hindi po pwedeng pares kayo ng gusto. Mas maganda yung magkasalungat kayo. Yun ang nagiging perfect kung minsan. Well, ang ating pong story for today nga na si Marco ay still nagre-reminisce pa rin every time na naririnig niya yung kaninang song that we played, yung paminsan-minsan, diba? Pag naririnig niya yun, napa-flashback siya dun sa kanyang minahal na si Lita na napunta sa kanyang pinsan. Gaano nga ba katagal bago mag-move on? Ang hirap Alam niyo po ba ka-vibes na ang average time to move on is 3 to 6 months. Di ako naniniwala kasi iba taon na, dekada ng inantay pero hanggang ngayon, di ba? Tulad na lang ni Marco. Dekada na, hindi pa rin nakaka-move on until now, di ba? 20 years lumipas, di pa rin nakaka-move on. But according to study, yung 2007 study by Craig Morris, ayan, sabi niya, yung heartbreak, most people start feeling better after 3 months. Talaga ba? Parang hindi. Ayaw maniwala. Kinontra, pero pwede sa ilalim ng relasyon, personality at support system pwedeng umabot ng taon, 'di ba? Kung minsan nga pag nakita mo yung ex mo, 'di ba? Akala mo naka-move on ka na, hindi pala, nasasaktan ka pa rin lalo na pag nakita mo siya ang saya-saya niya. Tapos ikaw, ayan, single pa rin. Ouch naman. Sabi ni Acero Liz, wow, this coming from Facebook ka. Hi ma'am, katatapos ko lang makinig sa sulat na binasa nyo. Oh, through Facebook Live. Well, ito lang po masasabi ko. Mahirap talagang magmahal ng syota na iba. Hindi. Mahirap makalimot sa taong mahal mo pero alam naman natin na mahirap turuan ng puso sa side ni Lita. At para naman kay Marco, well, if mahal pa rin niya at kung hiwalay na si Lita sa pinsan niya, di balikan niya kung kaya pa niyang tanggapin si Lita. As simple as that. Di ba? Papahirapan pa ba natin? Sabi ng FM Tech, focus ka na lang Marco sa trabaho mo, baka itinadhana, anong nangyari? Itinadhana ka lang na masaktan, nang masaktan hanggang sa maging manhid ka. Ayan, manhid ang puso mo at maging yan ang dahilan o paraan para maging strong and better person ka. Tanggapin mo ang buong katotohanan na hindi ka minahal. Baka malay mo bukas makatagpo ka rin ng para sa'yo. Ayan, thank you, FM Tech. Romel Halbuhab. Kathy G, masabi ko lang for the center, kagaya niya ako siguro hindi gwapo. Hindi ako gwapo, naalala ko pag kakikita sa akin, wala, uuwi na agad. Kaya kung walang nagmamahal sa'yo Marco, hinuhulma pa ng Diyos. May darating pa na para sa'yo na tamang makakasama mo sa buhay. Ayan, kagaya ko, dumating si Ina sa buhay ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Diba? Kaya Marco, may magmamahal sa'yo, si God. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Saying hello kay Budong Colette, Pasaway, Tyron, wag pumasok. Ayan, pabati po Opa sa misis ko at kay baby, ingat lagi. Thank you so much. Romel Habuhab, ayan, sa laging pagtutok. Uy, Kathy G, sabi ni Raymark de la Cruz, for me, move on ka na, matuto ka, payain ang sarili mo sa sakit at nakaraan. Umusad ka sa buhay, ikaw din mahihirapan yan no? Isipin mo pa yung kalagayan niya, siya pumili ng buhay niya at piliin mo din ang landas na hindi siya kasama. Ganon kasimple. Thank you, Raymark de la Cruz. Ayan. And hello to Andrew John Habagat.
Listening from Brisbane, Australia. Buhay OFW, Kathy G. Ooh! Hello po. Thank you so much sa iyo pong pakikinig at kamusta sa mga kababayan natin na dyan sa Brisbane, Australia. And of course, sa Napa, California, kay John Ray. Ayan ha. Thank you so much sa mga OFWs po natin na nakikinig at nakatutok. Ayan, thank you so much wherever you are. You are there and we are here. Standby po. Yaw sa Bengson. Sakit nun, minahal mo tapos napunta lang sa iba. Diba? Tapos hindi naging maayos pagsasama. Yeah, sorry. Jovelyn Diaz, William Mortel, Sari Lerma, and the rest. Gloria King Misiano, Kathy G, shoutout po, Rizal Transport Service Cooperative Jeepney Driver, Biyahing Tanay. Kainta, tune in po sa program mo, Love Me Kathy G. Hello po, thank you so much. Sa inyo pong pakikinig, walang bibitiw ha, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Kaya naman, ka-vibes, manatiling nakikinig dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Lovers ba kayo? Friends ba kayo? Ano ba? What do we mean to each other? Am I friend or am I lover? O, diba? Ang hirap. Pag yan ang tinanong mo, paano ko sinagot sa'yo? Sorry, friends lang. Katulad na lang nitong letter sender natin na si Marco na sinabi sa kanya ni Lita na sorry Marco. Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maging tayo. Ang sakit. Ouch talaga doon. And kanina, in-explain ko ka-vibes gaano katagal ang healing process ng isang tao na nasaktan. And yun nga po, depende po yan, magkakaiba, depende sa tao. Yung grief process ang pinagdadaanan. Yun kay Elizabeth Kubler-Ross. May 5 stages of na pagdadaanan mo. Yung denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. And of course, may mga reason din naman, ka-vibes, kung bakit may mga bagay na nakakaapekto sa pag-move on. Yung factor niya, yung tagal ng relasyon, and then yung effect, if mas matagal, mas mahirap makalimot. Of course, lalo na kung halimbawa 10 years, 11 years, 12 years yung naging relasyon, yung hirap mag-move on no? May hugot. Oo, yung biglaan o masakit na break-up, 'di ba? Mas matagal ang healing, of course, 'di ba? Yung bigla ka nala iniwan. Syempre hindi mo natanggap agad yun eh. Yung support system, mas mabilis ang recovery kung may kaibigan o pamilya na masasandalan. Kung ikaw lang din on your own, ang hirap. And self-esteem, mas mataas ang self-esteem, mas mabilis makarecover. But of course, and willingness to let go. Siyempre, kung ayaw mo naman mag-let go, paano ka makaka-move on? Katulad na lang to si Marco, paulit-ulit pa rin na nangyayari. Naaalala niya pa rin, paminsan-minsan, Kathy G. Jovelyn DS from Facebook, yes, kung nandun ang feelings na sa taong minahal na sobra, pero iba ang pinili, ito man ay masakit sa puso, dahil yung akala mo mahal ka, hindi pala, saklap, beshi. Oo. Ayan na, yun na lang po. Di ka man pinili, paubaya mo lang dahil meron parang darating sa iyong buhay para ikaw naman ang piliin. Hindi bukas, hindi rin mamaya, kundi parang habang buhay. Thank you, Jollibee. William Mortel, kung mali ang pinili, wala tayong magagawa to. Ginusto naman nila yung mapunta sa maling tao, diba? True. Monday to Saturday, Kathy G. Mapapakinggan na kita, of course. Ayan. For me, hindi siguro. Kasi kung hindi pinili, wala kang magagawa. Ayan. And Marco, move on na lang siya. Friend lang kasi ang turing ni Lita sa'yo. Thank you so much, ka-vibes. Sasala po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Marco. And then, siyempre, gaano man natin pilit pang hawakan ng isang tao, kung hindi ito para sa atin, mawawala at mawawala ito Tanging ang alaala at inspirasyon na lang ang iiwan nito na magiging sandata natin sa pagharap sa bukas. And for you, Marco, kung patuloy ka na magpapakulong doon sa past at hindi i-accept yung nangyari, 'di ba? Ikaw lang din ang matalo Ikaw lang din ang mahihirapan. She's not really into you, kaya ganun ang nangyari sa inyo ni Lita. Only with acceptance, sabi nga 'di ba? There can be recovery. So accept lang para maging masaya ka na rin sa buhay mo. Thank you, Marco, for sharing your story with us. And again, sa mga magsishare po ng story, email lang po lmtmanila or lmtkathig@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Lumipas na naman po ang isang araw. Thank you for keeping me company until tomorrow. Throwback Thursday, magkarinigan tayo dito sa Love Me Kathy G. Ayan, syempre umulan, lumamig ang panahon, paiinitin po yan dahil makakasama nyo na po. Andito na sila, ang tambalang
Jai Klong! Siyempre, makakasama niyo kami mamaya. Ako po si Chloe Weber at siyempre kasama ko ang the beautiful Josa ng Kalsada. Ako naman po si Jai Ho. Ay, I like your Sheila. Yes. Ang daming tupa. Totoo. Maamo ka rin bang tupa? Hindi. Mahilig lang ako magbilang ng tupa para makatulog. Ay, Alam mo talaga, di ba yun yung sabi? Yes, sabi. Oo, Correct. Nung Yung bata kasabihan. tayo, yun ang sabi, pag di ka makatulog, magbilang ka ng tupa, tapos makakatulog ka na. Ay, Day, parang nabilang ko na yung halos lahat na ng tupa. hindi ka pa rin nakatulog. Hindi talaga. Oo. Ang lalay. Hindi ko alam bakit ganun. Sana kumanta ka ng Baba Black Sheep. I don't wanna go. Masasaktan ka ba para sa isang taong minahal mo na mali ang pinili? Or masasaktan ka ba para sa taong minahal mo na mali ang pinili, mapunta sa mali? Ay. Yes. Pag sino yung marami ng beses na in love, tapos sobrang mahal, tapos nalaman mo, hindi naging kayo, napunta siya sa iba, pero yung pinapunta niya, Mali. Mali. Paano hindi naging kayo? Hindi na, Or for example, naging kayo, pero naghiwalay. Tapos lumipat Sa iba, iniwan ka, pinagpalit ka sa iba. Or, hindi ka pinili. Nung time na nililigawan mo, gusto mo siya. Pero iba ang pinili niya. Oh my God. Pero yung pinili niya, ay, sorry. Anong... Ako nasaktan. Sino? eh. Sinong una? Ladies first? Oh, Okay, ladies Okay. Dahil ladies first ako mauna. Oh, sige. Yeah. Hindi ko naman, nauna ako. Ay, Ay, okay. sige. Para sa akin siguro, your loss. Ay. Yes, kasi syempre, kung mali ang napuntahan mo, ay nandito ako okay ako para sa'yo. Kung hindi mo makita yon, edi, okay, your Sorry loss. ka. Sorry Oo, ka. tama. You're lost. Tama. Sorry ka, sinayang mo. Parang gano'n. Oh, Correct. maldita, no? Oh. You're You're lost. lost. Ganon. Yes. Oo, parang ha 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 ha. Oo, Yeah. diba? Buti nga sa'yo. Totoo. Oo, It's diba? not my loss. You're lost. Correct. Mali. Sorry. Ako sa akin, masasaktan ako, yes. Lalo na kung bet na bet ko talaga. Kasi di ba wala tayong hinahangad sa ibang tao. Kunyari, partner natin, kahit nga sa kaibigan natin, di ba? Wala tayong hinahangad sa kanila na hindi ikakabuti. Correct. Tapos napupunta siya dun sa mali. Ay, bahala ka dun. At least, every rejection is a redirection. Ayan. Wow, very nice. O, diba? Ay, ang sabog. taray. Oo. Pero ano ba pinakamasarap na ginagawa mo pag nakapikit? Masarap kumain. Ang taray. Nakapikit. feel na feel mo Ninanamnam eh. mo yung Ninanamnam food, mo. diba? Vlogger. Diba? Maglalagay nung sa mata. Sa Tas, hula. Anong to? Anong brand to? Yung ganon, yes. Anong chicken joy to? Ganon. Correct. Pero pag chicken joy, alam mo na kung ano yun. Parang alam mo naman kagad kung anong lasa eh, di ba? Pag chicken Pero joy. aminin mo naman, alam din natin yung lasa ng mga Manok-manok, fast food. yes. Di ba yung chicken Kahit sa fast fried chicken. Correct, Yes. di ba? Pero di ba pag nakapiring yung mata natin, nalilito minsan. Kasi pag yung sa senses, di ba may ganun Yes. yun? Kasi kulang yung sa sense kenemerut, ganon. Anong magandang ginagawa? Ano ang pinakamasarap na ginawa mo o ginagawa mo habang nakapikit? Yung kayakap ko siya magdamag. Ay! Wow! Naka-imagine na lang ba? Oo. Hindi kayakap mo nga siya, di ba? O kayakap so mo siya nakapikit ka, Nakapikit kaya... kayo, oo. Feel na feel mo. Feel na Feel feel mo, mo yung yes. love niya sa... Oo. Ay, ang sarap. Lalo na ngayon, malamig ang panahon. Correction. Diba? Naku naman, meron ba kayong guest for today? Abangan Wala nila today. for Banana Crew. Yes. Oo, kaya naman abangan nila ang aming sagupaan mamaya Ay. sa segment natin na He says. She Says. She says. Kasi like she says. Oh, she says. Ang hirap kasi, As she she says. says. Oo, diba? Parang Yan. seashells in the seashore. Correct. Diba? Abangan nila yan. Oo. Ay, Hindi pa nako. nananalo si Chloe kahit kailan. Ay, nako, dapat Oy, manalo na nako. ako this time. Baka naman this time mananalo ka na, Chloe. Kaya naman ako ka-vibes. Abangan nyo ang pagkapanalo ni Chloe. Dito lang yan sa 92.3. FM Radio Manila. your favorite music radio. Ka-vibes! 92. Call, nagkakaroon ng misunderstanding paminsan-minsan. Iba pa rin pag eye to eye. 'Di ba? You can